Grace, ano naman ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa heavy traffic na nararanasan dyan sa Baguio City? At punuan na ba ngayon ang mga hotel at transit house sa Baguio City? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ang Baguio Convention and Cultural Center grounds at ang Old Triage na open for parking sa publiko simula kaninang alas 8 ng umaga at magpapatuloy naman hanggang January 1, 2024 ng alas 5 ng hapon. Sa mga transient at hotel dito naman sa Baguio City ay hindi lahat ay puno dahil may mga transient owners pa rin na naghahanap ng mga turista para i-open nga sa kanilang accommodation yung mga turista. Kaya kung ikukumpara mo yung dami ng tao noong December 25 sa ngayon sa papalapit na pagpapalit ng taon, mas marami noong December 25. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng truck lane sa lungsod ng Baguio para ito ng local government unit para hindi maipit sa traffic ang mga delivery truck na nagbabagsak ng mga produkto sa syudad. Ngayong tanghali, 2 araw bago ang taong 2024, light to moderate ang daloy ng trapiko sa pagpasok sa summer capital ng bansa, bagamat maraming mga sasakyan na patuloy na dumarating sa lungsod ng Baguio. Inaasahan na ang heavy traffic situation sa lungsod mamayang hapon, kaya naman kailangan ng mahabang pasensya at pagtitiis ang mga motorista sa pag-akyat ng Baguio, lalo na sa mga daraan ng Marcos Highway. Samantala sa mga nagbabalak pang umakyat sa City of Pines, maaari ring dumaan ang mga motorista sa Cannon Road dahil binuksan na ito sa publiko. Ayon sa pamunuan ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, asahan na ang moderate to heavy na traffic lalo na sa mga intersection. Kaya marami ang nai-deploy na mga pulis, malaking volume naman ng mga sasakyan na papasok sa Baguio ang issue dito. Kung dati inaabot lang ng 15 minuto na biyahe mula junction hanggang sa sentro ng lungsod, ngayong peak season inaabot ito ng hanggang 20 to 30 minutes. Ayon sa otoridad, illegal parking ang pinakamaraming violation ng mga motorista sa ngayon. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga karating probinsya gaya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at iba naman ay galing pa sa Maynila. Ang mga transient house at hotel pa rin sa lungsod na hindi pa fully book ang kanilang accommodations dahil mas marami pa rin ang bilang ng mga turista na umakyat noong December 25. Samantala, inaasahan pa na dadagsapang bilang ng mga motorista na aakyat dito sa Baguio ngayong araw ng Sabado, lalo na at may gaganapin na countdown sa 2024 ang LGU. Samantala, kaninang alas 5 ng madaling araw, naramdaman ang malamig na temperatura na 16.6 degrees Celsius sa City of Pines. Ayon sa Pag-asa, mataas ang temperaturang ito kumpara sa mga nakarang araw na bumagsak sa 12 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura na naitala sa buwan ng Disyembre. Kaya naman kahit ngayong tanghali, damang-dama pa rin ang malamig na klima. Sa mga turista na aakyat ng Baguio, huwag kalimutang magdala ng jacket, panangga sa lamig. Rosalie, isa sa magandang gawin sa City of Pines ay ang humigop ng mainit na sabaw, kape o ng tsokolate habang nakatanaw sa magagandang tanawin dito sa Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Rosalie. Grace, nabanggit mo sa iyong ulat na karamihan na nahuhuli ng mga pulis dyan sa Baguio City ay ang illegal parking. Yun bang binuksan na Baguio Convention and Cultural Center grounds, gaano kalaki yung kapasidad niya? No? Ilang sasakyan ang pwedeng mag-park dyan? At may bayad ba? May bayad, Rosalie, yung binuksan na parking dito sa may convention center. At ang capacity lang na ma-accommodate para pwedeng mag-park dito sa convention center ay nasa 200 na sasakyan lang. Maliit ito kumpara doon sa pumapasok na mga sasakyan dito sa lungsod na inaabot ng 3,000 to 4,000 ayon sa mga otoridad dito sa Baguio Police Office. Kaya naman kakailanganin pa talaga nila ng mga parking spaces, kaya naman nakipagtulungan na ang local government at ng Baguio City Police Office sa mga eskwelahan o university dito sa lungsod na buksan ang kanilang mga parking areas lalo na ngayong peak season. Rosalie.
Oh, Grace, last question na lang. Peak o hindi man peak season, talagang dinadayo ng mga kababayan natin yung Baguio City. Meron ka bang ulat o tala kung gaano nakarami yung mga turista na dumayo dyan sa Baguio City sa buong taon? Yes, Rosalie, kung nung mga nakaraang taon ay umaabot ng 80 to 100,000 ang pumunta dito dahil nga dun sa naranasan din natin na pandemya, ngayon open na, mas marami ang inaasahan natin na bumisita o pumunta para magbakasyon dito sa City of Pines. Kaya inaasahan po nila na malalagpasan pa nila yung bilang ng mga turista na pumunta dito sa Baguio City nung nakaraang taon. Rosalie, lalo na ang pinaghahandaan ngayon ng lokal na gobyerno ng Baguio ay ang pinaka-aabangan ng mga turista ang Panagbanga Festival 2024. Rosalie. Alright, maraming salamat Grace. Doc Tolero Flores nag-ulat ng live mula sa Baguio City.